Hi, this is Mardy once again and welcome to my channel. Isabel Rosario Cooper, also known as Elizabeth Cooper, was a Filipina film actress, vaudeville dancer, and singer. In addition to her brief movie career, Cooper was also known for being the mistress of U.S. General Douglas MacArthur. If you are new to my YouTube channel, please don't forget to like, comment, and subscribe. At para updated kayo sa mga susunod kong videos, please click the bell notification below. At sana po, don't skip the ads and please watch until the end of my video. Noong January 15, 1914, ipinanganak sa Maynila si Isabel Rosario Cooper na kilala rin bilang Dimples, isang artista sa pelikulang Pilipino na kilala sa pagiging may bahay ni General Douglas MacArthur at tatanggap na unang on-screen kiss sa Philippine cinema. Si Isabel ay lumabas sa ilang pelikulang Pilipino simula noong 1925 sa ilalim ng screen name na Chabing. Dalawa sa kanyang mga pelikula ay Miracles of Love noong 1925 at Ang Tatlong Hambog noong 1926. Sa huling pelikula, ginawa ni Cooper ang kasaysayan ng pelikula sa Pilipinas kasama si Luis Tuazon nang gumanap sila na pinakaunang kissing scene sa isang pelikula sa Pilipinas. Siya ay 12 taong gulang noon. Hindi siya umarte sa anumang mga pelikulang Pilipino pagkatapos ng 1930. Bagaman ang 1941 Tagalog na pelikulang Ikaw Pala ay minsan ay mali na iniuugnay sa kanya. Ikaw Pala had another actress named Crescencia Aligada acting in it in a supporting role. Si Aligada ay ginamit din sa screen name na Dimples, kaya nagkamali ang pagkakakilanlan. Noong 1930, sa edad na 16, nakilala ni Cooper ang American General Douglas MacArthur, ang komander noon ng lahat ng trupang US sa Pilipinas. Ang kasal ni MacArthur ay natapos ng 1 taon. Naging mistress niya si Cooper sa Maynila. Isang katotohanang itinago ng 50 years old na si MacArthur sa kanyang 80 years old na ina. Sa Maynila, nakatira sa Paco ang teenager na si Cooper. 5 buwan pagkatapos nilang unang magkita, bumalik si MacArthur sa Estados Unidos habang nilalayo niyang dalhin siya sa Washington. Hindi niya maaaring ipagsapalaran ang iskandalo sa pamamagitan ng paglalakbay kasama niya. Kaya binili niya ito ng tiket sa isang barko para dumating pagkatapos niya. Dumating siya sa Washington at napunta sa isang apartment sa Georgetown, Washington, D.C. Inilipat siya ni MacArthur sa Chesterton Hotel. Namuhay ng marangya si Dimples kahit na ang lahat ay inilihim. Dahil hindi siya inaasahang lalabas, halos lahat ng oras niya ay ginugol ni Dimples sa loob ng apartment na may kasama lamang na pet poodle. Boredom soon hit Dimples, kaya nagsimula siyang maglibot sa lungsod ng may estilo at nakipag-ugnayan sa ilang kilalang lalaki. Noong 1933 na ang lihim ng pag-iibigan ay nagbabantang maging publiko, tinapos ito ni MacArthur at iniulat na nagbigay sa kanya ng $15,000 at isang tiket pabalik sa Pilipinas. Ang pera at tiket na di umano'y inihatid ng kanyang aide na si Dwight Eisenhower. Hindi na ginamit ni Isabel ang tiket at hindi na bumalik sa Pilipinas. Noong 1934, lumipat ang 20 taong gulang na si Cooper sa Midwestern United States, kung saan nagmamay-ari siya ng isang hairdressing salon, bago lumipat sa Los Angeles pagkalipas ng ilang taon. Sinubukan ni Cooper na maghanap ng trabaho bilang isang artista sa Hollywood. However, the only roles she could manage were extras, such as a geisha and a Filipino nurse in movies.
In 1946, she was one of the Rex Harrison's wives in Anna and the King of Sham. In Unconquered Film 1947, she is an identified and uncredited Native American. Cooper committed suicide by overdosing on barbiturates in 1960. She was 46 years old. Siya ay inilibing noong July 5, 1960 sa Holy Cross Cemetery sa Culver City, California. Thank you very much for watching. And according to Rupi Kaur, how you love yourself is how you teach others to love you. Shout out and thanks to the comment of Elika Edna. Also to Cynthia Rather Not Say and Og. Maraming salamat po.